uh, of the event online. So as we face this days, let us always remember that God is with us through these trying times. So let us bow our heads and ask for the presence of our dear Lord. In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our dear God, we praise and glorify your highest name. You are the King of all kings and our everything. Through these trying times, amidst the coronavirus, we cry for your help and providence. Embrace everyone, especially those who are infected by the said virus, and those who have lost their loved ones. We ask for healing for those who are suffering from this. You are our greatest doctor. Strengthen our frontliners and keep them safe at all times. You are greater than anything in this world, O God. You are the Creator who can fight with us. You are the Creator who can heal us. You are the Creator who can protect us. You are the Creator who can protect us. Hi, good afternoon to everyone watching us today. We hope you're doing well and safe at home. Thank you to Elaine for that short invocation. Today, we're thankful to have Miss Beverly Bebang C with us today to do an online version of her From Hiwa to Biyak, the story of one aklat, which she had presented November at the How to Write a Book seminar, also organized by Publish on Demand by Central Books. For this session, we hope to inspire your creative minds even while you're at home. While we're here, and before we proceed to her very interesting talk, let me quickly introduce Publish on Demand. We are the self-publishing arm of Central Book Supply Incorporated, a well-known law books publisher and exclusive publisher and seller of the Supreme Court Reports Annotated, or ISCRA. As a self-publishing platform, we offer various services to help writers become authors, from book layouting and printing to publishing and marketing of books. We have two types of packages that you can choose from, depending on the type of services you need. We offer this in an easy and hassle-free approach. First, you provide us with the print-ready manuscript. We evaluate the specs. And then second, we provide you with a quotation. Once settled, we can then proceed to the third step, which is to prepare your proof copy, or the good as final copy of the book. When the final proof is approved, we can go to mass production. So in as fast as 2 weeks, your books are ready to finally meet the world. If you'd like to know more, you can visit our Facebook page kung saan natin naka-live tong video na to ngayon. Or visit our website and online bookstore at www.central.com.ph. If you're thinking of self-publishing, kahit na naka-quarantine tayo ngayon, we're just a chat or email away. Okay. Now, I think we're ready to proceed to the actual talk. Let me introduce our speakers for this afternoon. Our main speaker has built quite a name for herself, so you might already know her. Si Beverly Bebang C. ay isang manunulat, tagasalin at copyright advocate. Nagtapos siya ng BA Malikhaing Pagsulat sa Filipino sa UP Diliman bilang cum laude.
Nag-aral din siya ng panitikang Filipino sa nasabing universidad. Aktibo si Bebang sa larangan ng publishing. Isa siya sa mga book champion at intellectual property ambassador ng ating bansa noong 2015. Dalawa sa kanyang mga aklat ay naging finalist sa National Book Awards para sa mga kategoryang sanaysay at antolohiya. Ang kanyang It's a Men's World ay nagkamit ng Filipino Reader's Choice Award noong 2012 para sa kategoryang sanaysay. Siya ay nakatira sa Bacoor, Cavite, kasama ang kanyang asawa at 3 anak. Puntahan ang kanyang blog na babe-ang.blogspot.com para sa latest writing tips. So, even though si Miss Bebang ang ating main speaker this afternoon, mamaya-maya makakasama siya ni Miss Joyce Montañan, no, na isang kwentista upang naunang sumubok sa pagpepelikula. Nakapagsulat, direct at produce siya ng ilang short films na ipinalabas dito at sa abroad. Sa ngayon ay isa siyang street vendor at delivery rider ng libro. Mayroon siyang bookstore na nakatayo sa motorsiklong may 2 wheels. Tinawag niya itong Read and Ride Mobile Bookstore. Mapapanood sa YouTube ang travel vlog niya at ang kanyang mobile bookstore. So, paki-search na lang yun sa YouTube. Ang Biyak, ang ating librong i-discuss this afternoon, ay ang kanyang unang libro. At syempre, kasama din natin mamaya si Sir Ronald Verso, ang publisher sa likod ng isang Balangay Media Productions na siyang naglimbag ng Biyak. Ang Balangay ay itinaguyod bilang tugon sa pangangailangan ng pagsulong ng mga libro mula sa iba't ibang local communities ng bansa. Okay, so kaunting reminders lang para sa ating mga manonood. Kung kayo ay may mga katanungan, i-comment lang po sa baba, sa comment section natin. At pagkatapos ng talk, i-collate namin siya lahat. Tapos i-discuss natin with our speakers mamaya. Again, if you have any questions or anything you'd like to clarify, do comment down below, and then we'll have a Q&A session after our speakers. So thank you, learn and be inspired from home. Without further ado, I'll share Miss Bebang's talk this afternoon.
And good afternoon ulit. While we're waiting for Miss Bebang because of some technical difficulties, share ko lang yung about sa talk na to. So, una niya tong present no How to Write a Book seminar last November. No, ginanap namin ito noong Aklatan All Filipino Book Fair noong November sa SM Mega Trade Hall sa SM Mega Mall. So, ayun. Si Ma'am Bebang po pala ang nag-volunteer para magawa natin tong talk na to at ma-share niya sa inyo yung mga learnings niya sa pagsusulat at publish ng biyak. So, unahan ko na lang siya kaunti, no? Siya yung illustrator ng librong biyak at si Miss Joyce Rochelle Montañano yung author ng libro. So, ayun, makikita niyo yung process nilang dalawa, kung paano naging mula isang manuscript naging libro yung book na yun. Ayan. So, habang wala pa si Ma'am Bebang, i-explain ko lang din po ang aming ginagawa sa Publish on Demand. So, nabanggit ko po na we do self-publishing. So, ang market natin ay yung mga authors na gusto mag-publish on their own o kaya yung mga publishers na naghahanap ng mga partner printers. Ayun. So, in a while, makikita natin sila, Ma'am Beb. So, alis muna ako. May microphone ba ako? Tatanggalin ko to kasi baka mag-create ng ano. Yung ano. Ayun na. Kita ka na. We can begin. Hello, magandang araw po. Hello, magandang araw. Ako po si Bebang C. At maligayang pagdating po dito sa talk ng Publish on Demand team ng Central Books. Nandito po tayo sa bahay namin, sa Baywan, Bacoor, Cavite. Sandali lang, may papatanggal ako. Papatanggal. Ayan. So, ano po, no, first time po namin na gagawin ito, totoo po yung sinabi ni Hazel na ako po yung nag-volunteer para po makatulong po na maging mas productive po tayo regarding sa ating pagsusulat, paglikha, pagdodrawing, at saka po sa paglalathala ng sariling libro. Alam ko na marami po kayong mga nais na ilathala na inyong mga likha. Kaya ito po, nag-volunteer po kami para mabigyan kayo ng kaunting inspirasyon. Ayan. So, una po, nagpapasalamat po ako sa Central Books, lalo na kay Sir Paulo Sibal at saka kay Ma'am Christina Tayag. Sila po yung nagbigay sa akin ng pagkakataon na maging bahagi ng Central Books family. And syempre, salamat din po sa Publish on Demand team, lalong-lalo na po kina Hazel Nicole Sadian, kay Elaine Royo na ngayon ay nasa Romblon pala, no? Hello Elaine at saka hello din sa iyong lola, pagaling na po kayo. At kay Miss Ruth Octaviano, hello din po. Thank you sa inyo. At kay Kat, thank you sa pag-aasikaso ng ating session na ito para sa Central Books, no? Mag-start na po ako sa aking talk. Naririnig ba ako? Yes? Okay. So, ito po ang aking talk. Ang title po ay From Hiwa to Biyak, The Story of One Aklat. So, ano po siya talaga, no? Hindi ganun kaganda yung title. Pero kung alam nyo lang yung story behind the title,
Naalala ko tuloy, may blunder ako dyan, intellectual property blunder na alam ni Hazel yan, no? So, pinalitan ko ng bonggang-bongga, kaya, ito po yung naging produkto. Ito yung final output from Hiwa to Biak, the story of one aklat. So, mag-start na po ako. Ang message ng talk ko ay, ang isang kwento ay pwedeng maging isang libro. Yun po, no? So, ilalatag ko na ang aking message. Ang isang kwento ay pwedeng maging isang libro. Ang ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang kwento ng Biak, ang isa sa aking mga libro. Ito po siya. Tadan! Okay. Umpisahan natin sa libro kong It's a Men's World. Ito po siya. Next, please. This collection of essays about my childhood was published in 2011 by Anvil. No? Ano po ang laman nito? Ang perspective ko bilang isang anak ng broken home, ang Ermita, Manila, bilang hometown ng tatay ko. Diyan po ako lumaki sa Ermita, Manila. At pangatlo po ang Pangasinan na hometown naman ng aking nanay. No? Ito po yung cover ng It's a Men's World. Isa sa mga sanaysay ko rito ay pinamagatang Hiwa. Tungkol po ito sa isang aksidente na nangyari sa akin nung ako 8 years old. Ikinuwento ko sa sanaysay ko dito. Ang isa sa mga trabaho ko sa karinderya ng aking auntie sa Urdaneta, Pangasinan. At yun po ay tagagupit po ako ng karton para idikit sa apoy ng mga bumibili sa amin ng sigarilyo. Ang gamit ko po sa paggupit ko ng karton ng Winston at saka ng Hope ng mga sigarilyo ay isang malaki at mabigat na gunting na gawa sa metal. No? Isang gabi, habang ginagawa ko ito mula sa mataas na mesa ng karinderya ng aking tiya, nahulog yung gunting sa lupa. Tapos, hindi naman ako nasugatan, hindi ako nadaplisan o anuman, no, nung nahulog yung gunting. So, ang ginawa ko mula po sa mesa, sinubukan ko itong pulutin. Subok, stretch, tapos bigla po ako nalaglag sa lupa. Agad akong tumayo dahil nakita kong nagtinginan ng mga pinsan ko, ang auntie ko, at saka yung mga lalaking customer ng karinderya. Yung karinderya po kasi nasa tapat siya ng bagsakan ng isda. No? Ayun na. Nung tumayo ako, nag-hysterical ang aking auntie. Sa hindi malaman na dahilan, may pulang mancha sa puwitan ng aking shorts. Okay? Akala nila ako ay nahiwa ng gunting. Dinala ako sa ospital at doon po ay binutingting ang aking hiwa, ang aking pekpek. Okay? Inexamine nila ang aking kaluluwa at lahat ng kamag-anak ko sa buong Pilipinas ay naroon po, nanonood at nag-aabang sa sasabihin ng doktor dahil kabadong-kabado sila. Lagot nga naman sila sa nanay ko, di ba? I wrote about that painful childhood memory because I wanted the family members who are adult to know na may hiya ang bata. No? Nakakadama iyan ng hiya, akala lang natin hindi. Nanliliit ang bata kahit maliit naman siyang talaga. Anyway, this particular essay caught my friend Jochelle's attention, no? Nag-text siya agad sa akin pagkabasa niya sa essay na yon. Nakarelate daw siya. Apparently, may katulad siyang karanasan. Ikinuwento niya sa akin ito sa email, sa messenger, sa text, at sa personal noong magkita kami. Tawa kami ng tawa. Sabi namin, oo, ay na matatanda. Ano ba yan? Mga walang galang sa katawan ng bata. Diba? Grabe. No? It was in 2016 when she wrote the story called Nang Dumanak ang Dugo.
Tungkol ito sa isang high school student na gustong-gustong maging OB-GYN. Gusto niyang maging doktor ng pekpek. Ang reason pala, which the story will later reveal, ay dahil nung bata, yung bida sa kwento, nung bata siya ay naaksidente at ang napuruhan ay ang kanyang hita at ang kanyang pekpek. Isinugod siya sa ospital. Naoperahan siya right then and there. Natahi at awa ng Diyos, after so many years, no, gumaling naman ang biyak ng bida sa kwento ni Joshel. Pero mula po noon, naging conscious siya sa kanyang ari. Normal pa ba ito? Teka, ano bang itsura ng normal na pekpek? So, nag-research siya. Nag-research ang ating bida. Research. Mega research. Natural. Ilang daang pekpek ang nakita niya. At lagi niyang ikinukumpara ang sarili sa mga nakikita niya. Normal ka ba? Bakit iba ka? Bakit yun iba? Bakit ito rin iba? Ang sagot, kasi iba-iba talaga. Diba? Iba-iba talaga. Nang mabasa ko ang kwento na ito ni Joshel, no, si Joyce Rochelle Montañano, na kasama natin later, na-amuse ako. Para sa pekpek. Standard. May nagtatakda ng standard. So, sa mga pekpek, sino ang nagtatakda ng standard, no? So, ano ba yan? May, ISO, yung standard management system na ina-apply pagdating sa mga pekpek. Meron bang ganyan, no? Yan. Dahil dyan, napa-research din po ako. And I therefore conclude, batay sa aking research, ano man ang itsura niyan, pekpek yan. Okay? Normal. Pasok sa banga. No? Pagkatapos po nun, binago ko na rin ang pamagat ng kwento ni Joshel. Kaya sabi ko sa kanya, Joshel, baguhin natin yung title ng kwento mo. Okay? Tawagin natin yung biyak. And to make other people see our point, our exclamation point rather, I decided to create an illustrated version of the story. So, nung November, same year, no, 2016, nakagawa po ako ng 30 drawing ng pekpek, 30, no? No, na libro-librohan lang, photocopy. Meaning, they were all in black and white. Alam nyo pong nangyari? Ito po ay naging coloring book for adults. No? Perfect! Di ba? Perfect! Okay. Inilabas po namin ang picture book na ito noong BLTX 2016. Better Living Through Xeroxography Movement na itinatag ni Ching B. Cruz, ni Conchitina Cruz, tsaka ni Adam David. At doon, sa BLTX sa 2016, noong 2016, pinakilala namin at binenta ang mga kopya ng aming biyak. Okay? Doon po sa BLTX, para po sa mga hindi nakakaalam, ito po ay isang inoorganisang bentahan ng mga zine, pino-photocopy ng mga papel, ini-stapler, tapos publication siya. Tapos binibenta po siya, no, sa mga interesado. Ini-exhibit through BLTX. Noong 2016, ang BLTX po ay naganap sa Ilyongs, sa Cubao. Isa po itong videokehan. Imagine, no? Na sold out ang biyak. Oh my God, sold out. Alam nyo bakit? 10 lang kasi yung binenta namin. At salamat sa Diyos, may 10 kaming kaibigan na napilit naming bumili that night. Pagdating ng 2017, nag-decide kami ng husband ko, si Ronald Verzo, who owns Balangay Books,
na gawin na siyang full-blown na libro. Gusto namin yung style ay pinagsanib na Jeronimo Stilton at saka Marisa Moss, Amelia Books. Colorful yung loob. Itong Biak 2.0, naisip namin pang high school pa rin. Okay? Pang high school pa rin. Hindi na siya coloring book. May text pa rin. Mas marami na ang illustration. Illustrator ba ako? Hindi po. May training ba ako sa illustration? Wala po. Wala. Nagbasa-basa lang ako ng mga comics, graphic design books, at magazines, no? Nag-trace ako ng mga Hello Kitty at iba pang cartoon character. Sige, laban na. Fight, fight, fight. No? Binasa ko ang kwento ni Jushel ng mga 100 times. At hindi po yan joke. 100 times talaga. Tapos, inedit po namin, no? Inedit namin siya ni Ronald. Then, we presented it to Jushel from time to time. Siyempre, kinakonsulta pa rin namin siya. But in the process of creating the illustrations, I continued editing the story. As in, hindi talaga natatapos sa pagsusulat yung pagsusulat. Lalo na kung may illustration yung akda. At napakarami ko pong tanong habang nagdo-drawing ako. Ganun pala yun. First time ko rin kasi mag-illustrate ng libro. Paano nga ba i-drawing ang mens at ang dugo nang hindi pa ulit-ulit ang image na nalilikha? Paano nga ba magpapakita ng kirot nang hindi nagpapakita ng mukha? No? Hindi kasi ako marunong mag-drawing ng mukha. Hindi ko kaya maging consistent sa face. Paano nga ba uulitin ang isang drawing nang hindi siya nagiging boring? Kung kakailanganin mo uli ang image sa ibang pahina, paano na? No? Paano to gawing mas exciting sa paglabas niya sa mga susunod na pahina? Napakarami kong draft nung ginagawa ang mga ito. Napakarami ko ring drawing. I had a full-time job. I had a 2-year-old son. Pero siya, sige, drawing lang ng drawing hanggang matapos ito. No? Puyatan kung puyatan. Hanggang sa finally, natapos ko na ang pagdodrawing ko sa mga pahina. May kita nyo yung mga sample. So, tapos na ba ang biyak? Hindi pa po. No? Dahil noong nilatag na ang mga drawing at text, noong nililayout na, may kita mo ang mga imbalance sa images sa ilang pahina. Nung nasa layout na siya, nakita ko na dito sa part na to masyadong maraming text, konti yung illustration, tapos dito masyadong mabigat yung nangyayari, hindi siya balanse. So, pati pala yun kailangan mong i-consider, di ba? Nawawala rin ang pacing ng kwento nang magkaroon ito ng illustrations. Hindi pwede yon, no? Kasi bilang writer, importante din yung pacing ng kwento. So, dapat ang illustration, nakaka-enhance siya doon sa pacing ng kwento. Nakaka-enhance doon mismo sa kwento. No, hindi dapat niya in-overpower yung text. Okay? So, anong ginawa namin? Nag-adjust kami ni Ronald, no? Nag-adjust kami sa layout, nag-adjust ulit kami sa drawing. Nag-drawing na naman ako. Umay na ako sa kwento, sa totoo lang, alam niyo po. Kababasa ko sa dugo, dumudugo na rin ang utak ko at saka yung aking mata. Until, finally, we came out with the final version. And then I presented it to Jushel, the writer, no? Buti na lang wala siyang violent reaction para doon sa pinesent ko sa kanyang output, no? Salamat sa Diyos. So ito na, printing na. Pinag-usapan namin ni Papa P, kanino kami magpapa-imprenta, no? We have options kasi marami kaming contacts. Kaya lang,
since manipis ang biyak, ang gusto namin ay yung imprentang subok ang kalidad, hindi lang sa printing, kundi lalo na sa binding. No? So, we chose Central Books. Dahil ang Central Books, napakaganda ng quality ng printing. Marami nga nagtatanong sa amin kung talaga bang independently published ang books namin. Kapag nakikita nila yung mga books namin. No? Usually kasi kapag independently published or self-published ang books, tsaka yung layout, tsaka yung papel, tsaka yung printing, at tsaka ang binding. No? So, dun namin iningatan kasi manipis ang biyak. Ito, papakita ko sa inyo. Ganito siya kanipis. Tadan! Oh, so, napakanipis niya, no? Napakanipis ng libro. Kaya sabi ko dapat yung mahusay din ang binding. So, in 2018, we got in touch with Central Books, particularly with Miss Hazel Nicole Sadjan. Hazel was our intern in CCP Intertextual Division. Sobrang niyan, husay niyan, no? Sa major publishing project namin sa CCP, she gave editing and proofreading services for a 500-page book. It was a good book content-wise, and more importantly, kahit massive siya na libro, it was released on time because of Hazel's collaborative work and focus. No? The book is called Virgin Love Fest Anthology 3. Ito po ay for sale pa rin sa CCP, no? Anyway, finally, super finally, Biak was published in 2018, no? 2 years mula nang isulat ni Joshelle ang kwentong ito, na pinamagatang ng dumanak ang dugo, at 7 years mula nang ma-inspire siya sa hiwa ko. Diba? But wait, National Book Development Board. For what category? Okay, wait for it, hold it. Graphic literature category. Imagine niyo, no? Oh, ayan na siya. So, ito yung mga kalaban namin. Ito yung kalaban ng Biak sa graphic literature category. Mantakin nyo, di ba? Naging finalist kami. So, I wish to take this opportunity to thank our author, Joyce Rochelle Montañano, for her wonderful story. Thank you, Jochelle. So, tandaan nyo, guys, ang isang kwento ay pwede pong maging isang libro. Diba? Didiskartehan lang natin. At this point, gusto ko ring muli pasalamatan ang Central Books, si Sir Paulo Sibal, ang Publish On Demand team. Salamat sa napakagandang imprenta ng Biak. Tadan! Okay, dahil po sa inyo, noong November 23, 2019, nagpunta po ang first-time book author na si Joshelle at kaming mag-asawa sa awarding ceremony ng National Book Awards sa National Museum sa Maynila. Pero hindi lang po para sa Biak yon, hindi lang siya dahil sa Biak na libro. We are going there because another book of ours is a finalist, The Salamin at Iba Pang Kwento by Almyra Tiburon from Marawi, Mindanao. And another book of ours, Puera Bisita by Emmanuel Barameda of Catanduanes, Bicol Region, won as the best book of short fiction in Filipino. Nanalo po ang isa sa mga libro ng napakaliit naming publishing company, ang Balangay. Okay? So, ang mga libro po na ito ay pinaimprenta po namin sa Central Books. Okay? So, may printer ka na, mayroon ka pang lucky charm. So, this is where my presentation ends. Let's repeat my message for all of you out there. Ang isang kwento, pwedeng maging isang libro. Yan. Pakatandaan po kung ano yung nangyari sa From Hiwa to Biak. No? The story of one aklat. That's all. Thank you very much. Thank you po. Ito po yung email address ko
for those who'd like to ask questions about the journey, sige, mag-email lang po kayo. Yan, thank you very much, Hazel. Back to you. Nakamute ka, Hazel. Hello po. Hi, Ma'am Bebs. Hi! Paano wala tayong nagtanong? Hi, Ma'am Tina. Apo. Ayan, Ma'am, may nagtanong, kamusta daw kayo? Okay naman ako si Angeli Marie. She's from Nueva Ecija. Hi, Angeli. Thank you for watching. Thank you. Sana ay okay kayo ngayong ECQ and lockdown dyan sa Nueva Ecija. Thank you. Ma'am, may ano tayo, di ba? May parang short interview ka with Sir Ronald tsaka po kay Ma'am Josel. Ilagay ko lang po sa screen natin. Yan. Yes, thank you very much, Hazel. So, hello po, Sir Ronald, Ma'am Josel. Hello. Okay, game na ba? Apo, yun na po. Okay, so I'd like to welcome the author of our book na tinalakay kanina, Ang Biyak. Ang author ay walang iba kundi si Joyce Rochelle Montañano. Hello, Joshelle. Hello, Joshelle. She is from Nagcarlan, Laguna. At nandun siya ngayon. Hi! Hi ka, Joshelle. Hi! Okay. At nais ko na rin ipakilala ang may-ari ng Balangay Books. Walang iba kundi si Ronald Verzo. Hello. Ang layo niyan. Ang layo niyan. Nasa taas ng bahay na. Nasa Bacoor, Cavite. Oo. Nasa taas ng bahay namin si Ronald. Si Ronald ay ang ating publisher. No? Ang ating publisher. At ang layout artist at ang book designer. Yan. Napaka-importante din sa pagpapatakbo nung kwento ni Joshelle. So, ito yung question ko. Unahin natin si Joshelle. Okay. Ayan, nag-uumpisa na magtanong ang mga tao. Please, i-comment nyo lang po sa baba ang inyong mga tanong at mamaya po ay sasagutin po nating lahat yan. Okay? Thank you. Hi, Teacher May. Thank you po. Hello kay Christopher Ray Eusebio. Hello. Hello kay Daddy Ed. Hello, Ma'am Christina. Kamusta po kayo? Okay. Salamat sa pakikinig. Mag-start na tayo kay Joshelle. So, Joshelle, ang tanong ko ay, so ano yung naramdaman mo habang sinusulat mo yung original mong story? Yung, tawag dito? Yung nang dumanak ang dugo. Nararamdaman ko? Well, actually, siguro yun side effect ng gamot. Anong gamot? Yung hormone siya Hormone siya. So nung gabing yun, wala na kasing tulog na yung mga tao sa bahay. So, nagko-computer lang ako. Tapos, parang nagpa-call for entries para sa isang anthology na ang title ay yung TINGLE. yung plano ko magpasa talaga doon. Hindi ko talaga plano na magkaroon agad-agad ng libro. So, that time, nag-i-internet lang ako. Tapos, yung hormone na yon is para ma-regulate yung mens mo. Yung Dupaston, yon. Tapos parang sabi ko, parang magandang sulatan ng storya to, Yon, ganun lang siya. Okay. So, yun? Natapos mo ba siya, yung kwento mo sa isang upuan lang? O yes, isang gabi lang naman siya. Isang gabi mo lang siya na isulat? Yes. Wow, iba din. Napaka-productive naman. So, saan mo siya sinulat? Sa loob ba ng Sa loob ng CR? Sa loob ng kwarto, nakahiga ako. Anong goal mo sa pagsulat mo nun? Actually, wala naman talaga Parang tsumika lang ako Kaya talagang hindi ko in-expect na biglang magiging libro siya tapos biglang magiging finalist siya sa isang book awards. Wala lang, talagang tsumika lang ako. Hindi naman yung tipong for social change. Wala naman akong ganong kalaking goal nung sinulat ko yung biyak. Tsumika lang ako, yun lang yun.
So parang talagang inexpress mo lang kung ano yung gusto mo sabihin. Yun ang ibig sabihin mo na chumika ka lang, inexpress mo lang. Kasi doon sa story, may part doon na humingi ng tulong yung bida doon sa kanyang nanay. Tapos yung nanay niya, pinagalitan pa siya. No, pinagalitan siya bago siya tinulungan. Meron ba tong hugot? Well, kasi siguro sa ano natin, 'di ba, parang sa society natin, parang napakahalaga nung virginity, no, nung konseptong ganun, 'di ba? Kaya parang kahit naman siguro sinong nanay mapapraning, no, kapag nangyari yun sa babae ng anak. Oo, sa bagay, no? So, parang yun yung gusto mong ikwento na, imbis na yung mga nanay, agad-agad natutulong dun sa anak, ang iniisip niya pa yung sasabihin ng mga tao na hindi na virgin Yun, yung exactly. anak niya, yung mga ganyan. So, parang nakadikit pa rin sa, ano to? Sa imahen na, pinoproject ng lipunan para sa kababaihan. Diba? So, Parang hindi mo inisip yung nararamdaman ng anak mo. Iniisip mo yung inisip mo yung sasabihin ng ibang tao. Oo. Kasi po dun sa kwento, no, sabihin na rin namin ni Jushel, dun sa kwento kasi, napuruhan yung hita at saka yung mismong pekpek nung bida dun sa aksidente na naganap sa kanya sa bubong ng bahay nila. So, bumaba siya, duguan siya, at humingi siya ng tulong sa kanyang nanay. Tapos yung nanay, pinagalitan siya, no? So, pinagalitan siya bago siya tinulungan. So, yun yung nangyari dun sa story na nang dumana kang dugo, dun sa original. Okay. Ano pa yung mga hindi mo ine-expect doon sa biyak na maging importanteng bahagi ng iyong libro? Yung mga drawing mo. Doon sa story mo? Hindi ko in-expect na, sorry? Na na ganun yung magiging, anong tawag dito? Illustrations, ganyan. Yun, yung mga drawing mo, parang mas nagbigay buhay siya dun sa libro. Parang kung wala yung drawing, parang ang hirap ding ma-imagine kung anong itsura nung ganito, ganyan dun sa libro, dun sa kwento. Anong sample nga papakita natin? Anong favorite mo doon? Sige nga. Kasi ako may favorite ako eh. Ang ganda, parang book discussion pala tong saya. O Jushel, anong paborito mo? Papa P, ikaw din, tatanungin din kita, anong paborito mo? Itong paborito ko. Ano yan? Kasi magta-30 na kasi ako eh. Malapit na kasi ako mag-30 eh. So, ano yan? Kita ba? Hindi, yan. Anong page? Page 5. Page 5. Ito. Sige, pakita ko. Ayan. Oh my God, ilang taon ka na ba, Jushel? 28. Oh my God, so malapit ka na doon sa pagitan ng dalawang babae. Ayan, ang drama mo naman. Ikaw talaga, may kinalaman pa doon sa edad mo. O ano pa, dito sa yung, alam mo, isa sa mga striking sa akin na bahagi ng kwento ay yung hindi ka agad nakahanap ng ospital. Yung bida tsaka yung nanay niya. Alam mo, kasi ang isa sa dahilan kung bakit gandang-ganda ako doon sa story ay may mga subtle siyang bahagi na naglalarawan doon sa sitwasyon na panglipunan doon sa lugar na yon. No, halimbawa ay walang basic na healthcare facility na malapit. Probinsya kasi eh. O, yun nga. So, kahit na yung kwento ay tungkol sa pagiging babae, tungkol sa pagkakaroon ng pekpek, sa aksidente, ay meron pa rin siyang sinasabi tungkol doon sa material na nagaganap doon sa lugar na yon, no? Sa setting ng lugar. Wala silang mapuntahan na ospital. Sila ay tinanggihan. Tama ba ako, Giselle?
Oo, So, tama. meron ba tong batayan dun sa kwento mo? Paanong batayan? May basis ka ba dun sa nangyari na Well, actually, yun yung isa din sa mga part na non-fiction dun sa libro. Talagang, hindi lang, so dun sa libro, 3, parang in real life, naka-4, 5 ata kami. Yun, oh gano'n. my God, totoo ba yan? Oh my Mhm. God, Kasi totoo ba? sa ganitong doktor, walang OB, so lipat doon. Sa ganitong doktor, sa ganitong ospital, wala talagang doktor, nurse lang, so lipat doon. Mga ganun. Oh my God, nakakalungkot. Oo, so isa yan sa mga realidad, no, na pinakita dun sa kwento. Kaya siya rich, no, hindi lang siya basta kwento ng isang batang babae. Kwento rin siya noong yung lugar nila mismo, no? Salat na salat sila sa basic na dapat meron ng isang lugar. Halimbawa ay ospital at saka doktor. Doon kasi doon sa kwento na sinulat ni Joshelle ay, yun nga, wala silang mahanap na doktor, nakailan ospital sila, I think 3. Wala silang mahanap na doktor na marunong tumahi, no? Umpeg. So, yun ang catch doon. Oh my God. Okay. So, ano pa? Meron ka pa bang gustong ikwento sa amin, Joshelle? So, Siguro yun, Oo, sige. okay. Yung tungkol sa K-12, yun, siguro maganda ring pag-usapan natin ngayon since hindi natin alam kung kailan kung kailan ulit magre-resume ang klase. So, dun sa storya, yung tungkol siya sa isang batang babae na gusto mag-obigaini, kaya lang naabutan siya ng K-12. So, naging balisa siya na parang baka mas lalong matagalan yung pagiging isang doktor dahil nga naabutan siya ng K-12. Okay. So, napakaano talaga sa iyo, no? At kahit, alam nyo, backstage kasi, no? Si Joshelle ay ano ba to? Big deal sa kanya itong detalye na to sa kwento niya. Yun nga yung K-12. Kasi parang naantala yung pangarap ng bata. So, napaka-big deal pala talaga sa iyo, Joshelle, no? Hindi ko... Kasi para sa akin, parang siya, minor na dito. Pero talagang importante pala talaga sa cover. Okay. May isa pa akong kwento. May isa pa akong tanong. So, kamusta naman yung reaction ng family mo? Alam ba nila na yung libro na yung kwento mo at saka nakarating pa tayo sa National Museum dahil sa nominate sa atin sa Graphic Literature category. Kamusta naman ang kanilang reaction? Siguro mas magandang simulan natin sa pinakaumpisa nung wala pa yung National Book Award. So yun, syempre, yung mga na-eskandalo yung pamilya ko. Pinagalitan ako ng mami ko, ganyan. Kasi yung mga pinopost ko sa Facebook, ganto ganyan. So ako naman, sabi ko, hindi nyo pa nababasa, sinabi ko lang yung salitang pek-pek, masama na agad, di ba? Bastos na agad, pek-pek lang. So yun. Pero ngayon, wala na naman sila masyadong, kahit na ilang pek-pek yung i-post ko sa Facebook, sa kahit anong social media, sa internet, wala na sila masyadong comment. Yun. So anong sabi ng mama mo nung nalaman niya na nominee tayo? Actually, hindi ako masyadong machika eh. Wag ganun sa atin lang. Hindi alam? Ewan ko lang. Nakakatawa ka talaga. Ano ka ba? Siyempre matutuwa yun. Pero pag nabasa niya yung kwento, baka hindi siya matuwa. Hindi, joke lang. Okay. Thank you, Joshelle. Thank you. Thank you. Babalik ka kapag may mga question pa tungkol sa ating paglikha. So, punta na tayo kay Ronald Verzo, yung mamang hindi mapakali sa itaas ng bahay namin. So, Ronald, etong question ko sa iyo. So, ano ang reaction mo nung una mong mabasa yung kwento ni Joshelle? Ang una ay, siyempre, I have to ask kung fiction siya o hindi. Well, based na doon sa usapan nyo kanina, it was clear na it was based on it's autobiographical, no? Pero marami ng twists kaya
Papa, Ah, medyo mahina ka. mahina ako. Okay na? Ayan, Yan. better. Now, well, initially, no, nung una ko siyang nabasa, nagulat ako dun sa idea ni Bebang na pwede siyang isang libro agad, no? So, it took me a while na ma-convince na pwede siyang maging material, no? So, ang ginawa ni Bebang actually was pwede natin itong gawing no, parang picture book. Gawin daw namin coloring book ng mga pek-pek. So, so sabi ko, uso yung panahon yon, no? Uso yung mga panahon na yon. Tapos sa tingin ko, pwedeng gamitin medium. Papa, may electric fan ka ba? Wala. Alam ko na si Jushel. Si Jushel ang may electric fan. Naririnig namin Jushel yung electric fan. Sige, opo. Papa P, go. Okay. Ayun, nasaan ako? Sabi mo ay coloring books. Ayun, Usong-uso okay. noon. So, it started na ilabas siya as a coloring book na zine. So, sabi ko, konti yung expenses. Tapos yung maikli yung kwento na pwedeng mag-bind. No? So, maganda yung idea na coloring book siya at the same time meron siyang narrative. And then eventually, no, as I go along dun sa process, no, ng paggawa ng book, nakita ko yung no, yung ganda ng akda, no. Una, tungkol siya sa babae, no, na babae na nahiwa. Tapos nagkaroon siya ng parang no, parang she's finding security within herself. Naghanap siya, nangarap siyang maging OB-GYN. Yung OB-GYN doon parang to take hold doon sa kanyang naranasan. So, sa kanyang pagkababae dahil nga nahiwa siya at maraming bumulatlat sa kanya, maraming nakakita sa kanya. So, nakita, maganda yun maganda. Tapos isa rin siyang tungkol sa babae na growing up, no, in-explore niya yung kanyang katawan at ang kanyang sexualidad. No, medyo hindi ata lumalabas yon yung usapan tungkol dun sa sexuality, no? Pero andun yung parang kumbaga no, yung ano bang tawag diyan, yung biglang na this is going to be leading her to know kung ano siya, no? Ano yung kanyang sexualidad. Malaking bagay din, no, sa pag-deal with the book is that we know the writer, no? We know her personally. Alam din natin yung pinagdadaanan niya. So a lot of the things na hindi nakikita dun sa libro ay nakikita natin yung struggles din, no, ng writer behind. So maraming mga times na we wanted the book na ilabas dahil we know how this will help her, no, how not only from writing, no, hindi lang niya na overcome yung kanyang security, no, from writing the material, pero nung nabuo natin yung libro, I think yun yung nakikita ko, no, hindi lang siya basta aklat. Nasagot ko ba tanong mo, Beb? Oo naman, ang ganda naman nung ang ganda naman ng insight. So parang to, kapwa ko, mahal ko. Okay. So ano pala to? Charity pala. Hindi naman. Pero I mean, dealing with a lot of writers sa Balangay, makikita mo yung struggles kahit ikaw when you were starting It's a Men's World. Takot ka na ipakilala yung buo mong pangalan, 'di ba, initially. Gusto mo Bebang. Tapos it took a lot of months, no, bago ka ma-convince to use Bebang C. Ganun din ito no. Andun siya sa na should I tell this story as a fiction
o sabihin ko talaga to na autobiographical talaga, yung mga ganun mga bagay. Okay. So I think the insight there is you don't the viewers, the audience should not be afraid to tell their story kasi marami ang makaka-relate diyan. It will not he- uh, it will help you and it will help others, no? Hindi lang kayo ang matutulungan, kundi pati na rin yung iba, no? So yun. Ang paano naman yung yung experience mo doon sa pagle-layout? Sa pagle-layout. Sigurado kang gusto mo ikwento yan, Bebang. Oo naman. Sige na, Sa ikwento totoo mo na. lang, ito yung pinakamahirap na libro na ginawa namin. Okay, so Bakit? dahil dahil napakaraming revisions. Okay, so dumaan siguro to sa 50 revisions. Hindi yun exaggeration, ano? 50 lang naman 50 lang naman, ano? So every time na nabubuklat ni Bebang yung libro, may ganyan niya ugali, ano? Lagi siyang may nakikitang mali, no? So if you can see, no, yung text ng book, handwritten talaga yan ni Joshelle, no? Handwritten yan ni Joshelle. Talaga ba? So, oo. So, you don't easily Uy, Joshelle, change. pwede natin ibenta yung font mo. You can't easily change each no na text. So kailangan kukuha ako ng iba't ibang letters from Oo, no? Tapos pagduduktong-duktungin ko ng panibago lang para ma-construct ng panibago yung sentence. Mga ganong mga bagay, ano? Tapos you also need to clean yung kanyang mga illustrations kasi pakita mo Bebang yung yung drafts. Yung mga original. Nasa iyo, 'di ba? Oo. Tingnan Ito nyo, po yung original. Sa scratch paper lang nakadrawing yan. Scratch paper! Kami nagda-drawing. Ay, sa scratch paper ako nagda-drawing sa gamit ko ballpen. Loki. Tapos you have to erase some lines na sa tingin mo sobra, kailangan mong even yung shading sa na lang yun. Sa Photoshop na lang ginawa. Yun. So matagal siyang gawin, at the same time marami siyang revisions, no? Pabago-bago yung order ng mga pictures, kailangan magdagdag, kailangan magtanggal. So ganun siya kahirap na ginawa. Yan. So kailangan talaga ng matinding pasensya. Naiyak ka ba? Naiyak ka ba Ilang beses tayo nag-away dito, Bebang. Ito ata yung libro na pinaka-pinag-awayan natin. Grabe dahil sa'yo, Nag-away Alam ni sila Joshelle dahil yun, sa nakakarating akin. yun. Nakakarating kay Joshelle. Saka kaya rin siya tumagal ng sobra. No? Kasi alam naman natin kung gaano ka-busy si Bebang. No? Sinisingit lang niya yan sa mga time na pwede. No? Pwede niyang gawin. Ayan. Yan. So, what made you decide to publish as a book? Kasi pag pinublish mo siya you single it out from halimbawa collection, no? Mas nagkakaroon siya ng purpose na ito yung kanyang target, no? And ang gusto naman natin talaga ay ang makabasa nito mga yung mga nagka-coming of age, no, na babae na na-explore yung kanilang sexuality. Tapos mabilis basahin, no? Tapos ayun. So mas may impact siya kung hiwalay siya kaysa gawin siyang part ng Antolohiya. Oo. Ayun. So, ayan, yan pala ang beauty of publishing it as a solo work, no? Yan. Alam nyo thank you Ronald, thank you Papa P sa iyong mga insight regarding sa pag-layout at saka sa meron bang part na meron ba, kasi hindi ko na masyado matandaan, no? Sa sobrang dami siguro nung naging discussion natin, meron bang part na may pinaalis ako o kaya may pinadagdag ako tapos di ka pumayag? May ganun ba? Ayan. Oh. Meron, wala?
Kanino yung tanong, Beb? Sa'yo, Ronald. Sa akin? Oo. Okay. Meron ba? Hindi. Next, meron akong ako yung na pinaalam ko sa'yo, tapos nakita mo naman na tama. Usually, ang napansin ko kasi dun sa text ni Joshel, katulad nung pagpabalik-balik niya dun sa kwarto, yung takbo ng kanyang kwento, pabalik-balik yung kanyang binabalikan ng memory, tapos babalik siya dun sa present, no? So, kailangan medyo ayusin yung succession, no? Iparamdam yun sa beginning ng story kasi pabalik-balik nga yung kanyang utak, no? Pero the rest dapat mag-pull off. So, medyo tinanggal natin yung mga ganun. Minsan, nag-jump siya. Napapansin ko yung imagery niya, nag-jump dun sa, no, hindi siya in order. Oo. Minsan, nag-jump siya dun sa nangyayari, tapos babalik, tapos gitna. So, napaka-technical, dun sa construction lang ng mga sentences. Oo. Medyo may ganun nga. Tama. Akong, Totoo yun, no? So, kaya sabi ko dun sa talk ko kanina na as I illustrated the book and as Ronald laid out the pages, nag-e-edit pa rin kami ng text. Kasi napapansin namin na dapat pala hindi siya bumalik sa ganitong bahagi, dapat tuloy-tuloy pa rin yung kwento. So may mga editing pa rin na naganap. So nakatulong ng malaki yung yung pagkagamay namin sa genre nung akda. Yun. Okay? So meron ka pa bang to be specific, ano bang genre nung libro? It's a short story for young adults. Para sa akin, it's a young adult fiction. Yan. At saka palagay ko dapat nga ito ay binabasa sa klase kasi sigurado ako na maraming makaka-relate. Hindi lang dahil doon sa nagkaroon siya ng aksidente sa kanyang pekpek, kundi dahil yung ine-explore niya yung kanyang yung kanyang sarili, mga bahagi ng katawan. Ganyan. Yun. Tapos nasa wikang Filipino, tapos very very Filipino kung mapapansin niyo na yung mga drawing, ganyan. Napakasimple. So, meron ka pa bang sasabihin, Papa P, Ronald? Wala na. Joshel? Gusto ko lang i-plug yung YouTube channel ko. Yan. Yes! Yan ang YouTube channel ko. So, parang medyo malabo. Sabihin mo na lang. Yung pangalan ko lang, Joyce Rochelle Montañano sa YouTube. So, yung sinabi sa profile ko kanina, yung aking yung Read and Ride mobile bookstore ay makikita sa aking Facebook, sa aking YouTube page. So, may travel vlog ako kasama yung aking mobile bookstore. Yan. So, tulong nyo na may natitira pa tayong 13 viewers. So, tulong nyo na sa akin kung magsusubscribe kayo sa YouTube ko. Yun lang po. Okay. Mag-subscribe kayo sa YouTube ni Joshel. May nagtanong sa atin, saan daw mabibili yung book? So, sa ngayon, meron sa Shopee. Meron pa sa Shopee. Yan. Papa P, ikaw ba? Saan mabibili ang book? Nagbebenta ka pa ba? Well, PM nyo lang sa akin. We still have copies. Oo. Ayan. So, I think that's it. That's it, no? Sana ay nagkaroon kayo ng idea. Oo. Si Hazel yata ang magtatanong sa atin ng ilang questions na natitira. Sana ay nagkaroon kayo ng idea doon sa naging proseso sa paglikha ng biyak na libro. At katulad ng sinabi namin kanina, pwedeng retail, no? Ang isang kwento ay pwede pong maging isang libro. So, hindi kailangang grand agad ang ating maisip para sa ating libro, no? Hindi kailangan nobela agad. Correct, no?
pwedeng isang short story, pwede na siyang maging libro. Actually, yun yung point ng ating discussion today. At kailangan nyo ng mahusay na layout artist, ganyan, tsaka book design. Ay, hindi pala natin natalakay, Papa P. Hazel, dyan ka lang. Saglit lang to. Papa P, yung cover. Okay. Papakita ko sa inyo yung cover nung before the book at the book. Ayan. So, pwede mo ba i-discuss, Papa? Wala naman. Ano lang, parang... Mahina boses mo. Yung usual na cover ng notebook, yung composition notebook. Diba? Tapos, ito yung illustration mo ng mga pek. Lahat yan. No, they look like flowers. So, pinili ko lang yun. Tapos, iba lang yung kulay ng isa. Kung mapapansin nyo, blue. Oo nga. Ayan. Ngayon ko lang napansin yun. Kung di mo sinabi, ba't may ganyan? Sinabi ko sa iyo yan. Nakalimot. Baka tulog ako na sinabi mo sa akin. Sa blue. Ha? Bakit? Kasi ba nga may nangyari doon sa pek-pek niya. So, iba na itsura. So, Joshelle, ikaw to, blue. Oh my God. Saka may di ba? I mean, quietly mayroon siyang LGBT. Ay, oo. So, kaya, actually, kailangan sabihin na rin natin, no? Dapat tinutuklas kasi ito ng reader. Pero ang dulo kasi niyan, ang ending kasi niyan ay may LGBT na, ano nga dito? Pahaging na ending sa LGBT issues. Kaya maganda talaga siya. So, ito pa hindi natin nasabi. Yung letters na B-I-Y-A-K ay gawa siya sa, hindi kasi may kita dito no? Gawa siya sa mga uterus. Sa drawing ka ng uterus. Wait lang matres. Sa matres ng babae. Kasi palagay ko yan yung, yan yung bagay na nagpapaiba sa babae sa lahat ng uri ng, kasi na, sa lahat ng uri ng nilalang sa mundo. Ang tadan! Ayan siya. So, pagka tinignan yung maigi yung title, gawa siya sa ganyan na maliliit. Uterus. Okay. Uterus. Yung biyak. Yung word na biyak. Sa title. Yun lang. Ayan, yan yung cover. Thank you very much, Papa P and Joshelle. Thank you very much. Let's welcome back our moderator for today, Hazel Nicole Zadjan. Hello? Hello? Ito pala yung microphone ko. Nakita ko na mas malakas ba ako? Suklay. Oh, ang dami pala nakikinig sa atin. 13. Just, Hazel, game. Sige po. Bali, may isa lang akong question, ma'am. Galing po to sa akin. Paano po? Kasama ka ba? Hindi ka dapat kasama. Talaga, ma'am. Mamaya, babalikan natin yung mga questions na nasa comment section. Pero, ako lang muna, ma'am. Paano nyo po nalagpasan yung awkwardness ng pagdi-discuss ng ganitong topic? Na-bring up nyo po kanina na na parang pwede siya sa mga high school, sa mga young adult, 'di ba? Para po ma-discuss sa klase kasi marami po makaka-relate ganyan. So paano niyo po siya i-approach nang hindi po siguro or paano po siya i-approach para malagpasan ng mga readers or ng mga potential readers natin yung awkwardness ng pag-discuss ng ganong topic? Oo nga, no? Oo nga, tama ka, no? Kasi parang awkward, no? Biglang mag-uusap kayo tungkol sa kapekpekan, tapos yung teacher mo, tsaka yung yung mga kaklase mo na lalaki. Ang suggestion ko, syempre, wag natin silang biglain. Una, dapat ang teacher na magtatalakay nito ay very comfortable din sa sarili niyang sexuality, sa sarili niyang bahagi ng katawan, no? Kasi
Kapag tinalakay niya to nang wala siyang kahandaan, baka siya pa yung pagmulan ng awkwardness nung mga estudyante, di ba? So, dapat una handa siya. Basahin niya 50 times yung book. Yung Tapos mga pag nagdi-discuss ka, nakaganyan ka, oh. Oo. Tapos, yung mga possible na itatanong sa kanya, sagutin na niya mentally, emotionally. So, parang pagandaan niya yung teacher muna. And after that, I think ang best ay pabasa muna niya sa girls, sa mga babaeng miyembro ng kanyang klase, bago niya sa buong classroom, kasama yung mga lalaki. Kasi ang mangyayari dyan, magtatawanan lang sila at hindi matatapos yung discussion sa mas makabuluhan na paraan. Baka magtutoksuhan lang yan, di ba, no? Tama ka. Tama ka. Jushel, ikaw, meron ka bang suggestion? Siguro, kailangan din nating ipaliwanag na yung salitang pek-pek. Tagalog lang yun sa salitang vulva. Yung puwerta, Tagalog lang yun sa salitang vagina. Kasi di ba parang pag-English okay lang. Di ba? Totoo yan. Ang social pa nga vulva, parang lang, chocolate cake parang. O Papa P, ikaw naman bilang lalaki. Paano, alam nyo ba, si Papa P ay galing sa all-male na school. So, paano kaya pag diniscuss ito bigla ng teacher, no? Sa isang all-boys na school? Papa, wala kang ayan, Ha? To, anong mas sasabi mo? More on lang sa akin ang makita sana doon sa libro yung kung paano mauunawaan yung isang tao na may ganung klaseng pinagdaanan. Kasi pwede naman this can represent so many other things. Hindi lang yung talagang actual na hiwa yung pek-pek, di ba? So, tungkol din ito sa pwede mo siyang i-relate sa maraming sa abuses, mga ganun. Saan? Sa mga abuses. Oo. Kaya na pwede niyang itago, no? Nang ma-overcome. May gusto siyang planong gawin madaling para maayos yung kanyang sarili. Yun yung nakikita ko kasi doon. Oo. Oo nga, no? So, hindi lang siya physical na pek-pek talaga. So, kung pwede rin na problem, di ba? Paano in-overcome ng isang grade 11 student yung, isang personal problem. Oo. Tama. Ay, oo nga. Tama. So, yun ang isang paraan para i-approach ang akda na to, Hazel. Ang isa ko pang isa ko pang naiisip, pero baka hindi to masyado makatulong. Ang gusto ko rin na paraan ng pagpapakilala sa book ay literature siya from Nagcarlan, Laguna. Kasi sobrang proud ako na pinablish namin si Jushel na tubong Nagcarlan. Na babae, 'di ba? Baka naunahan pa nga niya yung ibang male writers ng Nagcarlan, Laguna. Meron kaming author from Nagcarlan, Laguna. Yeah, sabi ko nga, alam nyo dati, meron kaming plano na doon mag-launch. Kumbaga parang pride siya ng Nagcarlan, Laguna. Meron kaming kinontak na isang organization sa Laguna, kaya lang hindi nag-deliver. So, medyo pag-iisipan pa namin yun. Pero pangarap namin yan for Jushel na ma-launch namin siya dun mismo sa town niya. Sige po. Sa near future po siguro. Yes. So, sana may pumunta. Oo naman, ba't na mawala? Kamag-anak mo pa lang. Friend. Ayun. Yung nga dito, yung National Bookstore, hindi na Hindi na siya bookstore . School supply chain na lang siya . Tapos yung Talaga book ba? sale namin sarado na. Ay, buti meron sa Nagcarlan. Totoo ba yan?
Sa San Meron? Pablo actually. Joke time kay. Gusto ko nga siya nag-Carlan nga eh. Dapat may ganun. Si Joshel kasi ay active din, 'di ba? Nagbebenta nga siya ng libro, naghahanap siya ng other means of selling publication. So, commendable 'yon, no? Para sa isang tulad niya na taga bayan ng Nagcarlan. Kasi wala mang ibang gumagawa nun eh. Yan. Hazel, may question pa ba tayo? Sa comments po natin, may isang question po. Para naman sa mga writers, paano daw po matutukoy kung ang isang akda or mga akda ay handa ng maging isang libro? Parang writing tip po yata yun. Nako, Yan parang Hirap. ang hirap. Alam mo, parang Kasi yung biyak ilang beses na ni-revise eh. Papa P, parang ikaw yung best. Hindi ko narinig masyado, nag-e-echo yung ano yung question? Matutukoy ba kung ang isa o ang mga akda ay handa ng isa libro? So, matter of publication to. Kung handa na? Oo. Paano mo daw malalaman? Nawawala kayo eh. Hello? Hello? Nawawala kayo sa akin. Naririnig ka namin. Okay. So, paano malalaman? Isang napakahirap na tanong. Oo! Oo, kasi may katulad sa bala ngayon, nung tayo malibro, hindi ko talaga may labas-labas kasi hindi pa sa tingin ko hindi pa sa buo. Sorry. Yung iba naman, talagang buong-buo na yung concept lang. So, makikita mo naman kung nagawa nung author yung kanyang intended na output. No, mahirap yun, meron tayong mga nababasang nobela na ito yung plano niyang gawin pero hindi siya talaga successful, no? Yung mga ganun tayong author. Nanalo pa ng awards. Pero, ano yun itong malaking mahirap talaga na bagay. So, papahulaan mo pa siya sa amin yan. Pero naman talagang gano'n. Hoy, wala ka na raw audio, Ronald Verzo. Doon our works na talagang tapos na to kahit alam natin hindi tayo successful dito. So, mas maganda makipagtrabaho sa writer na alam yung direksyon na gusto niyang takin. Naniniwala din siya doon sa may isa kayo ng publisher na idea nung kalalabasan ng libro. Yun. Hindi lang basta ipapublish kita kasi alam ko kikita ko dyan o kaya meron ng followers ito. Yung mga ganun. Kaya hindi ko napapublish pa si Bebang. So, nawawala ka. Kayo. Ikaw ang Sa akin napuputo. malinaw siya. Okay. Talaga. Sa akin napuputo. Mahirap, no? Mahirap yung question ni Teacher May. Teacher yan, from Bacoor, Cavite. Hi, Teacher May. She's also a member of Lira. Poet si Teacher May. Oo. So, paano mo malalaman kung handa na for publication ng isang libro? Okay? Pabasa mo sa iba. Tapos, hingi ka ng comment. Kapag nasaktan ka, ready na for publication. Dapat ready masaktan. Oo, pag nasaktan ka, ready na for publication yung book. Kasi ibig sabihin, kaya mo nang humarap sa mga kritiko, no? So, syempre, i-revise mo ayon dun sa payo dun sa hiningian mo ng komento, no? So, revise, ganyan. Pero wag din masyadong perfectionist kasi ang nangyayari, pag sobrang perfectionist ang isang writer,
siya lang yung nag-grow. Siya lang yung nag-grow. Naghihintay yung audience ng akda niya. Humuhusay si writer pero hindi nakakabasa ng akda niya yung audience. So, alam mo yon. So, siya lang yung naikinabang dun sa ano na yon, sa perfection na yon. Kaya dapat wag din masyadong perfectionist. Kapag nakakakita nga ako ng mga artwork ng national artist, no, lalong-lalo na si Amorsolo na nag-drawing bukod sa ano kasi yung mga sa probinsya, drawing niya sa probinsya, marami siyang portrait, no, naggagawa siya ng portrait. Tapos meron doon isang buong pader sa isang buong hallway. Punong-punong-puno siya ng ano, artwork, punong-puno siya ng artwork at hindi naman lahat yun super ganda. Hindi lahat yun super pulido. No? So, ibig sabihin, kailangan maging ano ka rin sa sarili mo. Huwag masyadong maging perfectionist para ka maging productive at para makita rin ng iba yung iyong akda. Para mabasa rin siya ng iba. Yun. Tapos, actually, gusto ko itanong yung question na yan sa'yo, Hazel. Kasi pag binibigay sa inyo yung akda, 'di ba, parang more or less talagang for publication na siya. So may mga na-encounter ba kayo na sa tingin mo ay ano, dapat pang puliduhin, ganyan, and what do you do sa Central Books? Ang sa amin po kasi, ma'am, wala po kaming editorial sa publish on demand. Bali, talaga pong pag sinubmit sa amin ng manuscript, dapat din na siya for printing talaga. Pero meron po kaming mga services katulad ng proofreading. Kung yung problema na lang ng author ay yung pag-proofread ng gawa niya. Yun po. Pero kung kailangan niya ng editor, ng mga magre-review ng book niya, i-forward po namin siya sa mga kakilala namin na pwede pong mag-edit or mag-review ng work niya mismo bago niya po ibalik sa amin para naman matulungan namin siya for printing ng libro. Oo. So parang kinakausap niyo rin talaga. Hindi yung parang, ay sige po, i-print na po namin yan. Hindi ganun agad. Hindi naman po. Nababrowse din naman po kasi namin yung mga manuscripts ng mga author. So nakikita namin kung meron silang mga pwede pa siguro i-improve, ganun. Pero usually, ma'am, ang tinitingnan namin ay yung mas technical na side. Sa printing po talaga. So, tama po ba yung pag-format niya? Opo, yun. Pag-format, kung meron bang tatamaan pag nag-print or meron bang hindi, kunyari may photo siya sa libro, hindi high-res, low-res siya, so magpipixelate pagka print, mga ganun po. So usually, ganun po talaga yung tinitignan namin. Okay. At napaka-ano din na magandang service din yun. Kasi bilang mga writer ng text, minsan di na namin yan naisip. Sobrang importante na may ganyang perspective din sa larangan ng publication. Oo. Joshelle, ikaw, paano mo, ngayon na, di ba, nagsusulat ka pa rin. So, how do you know? Paano mo natutukoy na, ready na to for printing, for publication? Siguro kapag yung kahit i-criticize ako, talagang ipipilit ko pa rin yung sa akin. Yun. Okay. So, ito ang isang magandang halimbawa, matigas ang ulo. Hindi kasi, di ba, parang hindi mo naman mapiplease lahat, di ba? Parang kahit ilang beses ka mag-edit, kahit yun nga perfectionist ka, hindi mo mapiplease ang lahat ng tao. Hindi ka man i-criticize nung mga editor mo, ng publisher mo. O pwedeng i-criticize ka ng mas maraming tao na nakabasa na. Yun, siguro ganon. Okay. Matapang si Joshelle even before. No? So, nasa personality din ng writer yan. Thank you. Thank you, Joshelle. Thank you, Hazel.
Apo. Ayan. Wala na tayong question. Wala na po. Oo. Ilan ang nanood sa atin? Thank you sa mga nanood sa amin, ha? Dapat 9 na siguro, lang ngayon. Kanina nag-17, tas 9 na lang ngayon. grabe naman, napakarami. 17. Sana na-enrich natin ang buhay ng 17 na yun, no? Oh. Pero at least tumagal sila ng ilang oras. Oo, 2 hours in the making. 2 hours. Thank you. Okay na ba tayo? At pwede ba itong paulit-ulit? Thank you. Pwede siya, ma'am. Pwede siyang ulitin. So, pwede po panoorin ulit. Nasa Yay. Pwedeng mapanood ulit. Oo. sa POD page siya. Yay. Ayan, ma'am. Sige po. Bale, thank you po ulit sa nag-volunteer po kayo para dito sa ating talk. Maraming salamat po rin kay Miss Giselle tsaka kay Sir Ronald na pumayag po para dito sa live talk natin. Actually, unang pala po si Ma'am Bebang lang tapos sabi niya, ay sama na rin natin si Miss Giselle tsaka si Sir Ronald para mas masaya. Yun na. Oo. Tsaka napagkamalan mo pang lalaki si Giselle, eh. Sorry na po. Hindi ko po na yung niya. Sabihin mo, biyak, di ba? Tapos lalaki. Sabi, sino po ba si Giselle? What? Tawa sa'yo. Buti na lang, ma'am, siya ko sa inyo kasi may email ko siya ng Mr. Oo. Thank you rin, Hazel, ah. Thank you sa pag-aasikaso. Thank you sa Central Books na pumayag. Umakyat to hanggang Vice President. Thank you talaga. And I would also like to invite everyone to please help the freelance writers. Meron pong fundraising na ginagawa ang Freelance Writers Guild of the Philippines. We're currently trying to help the freelance writers who are in need. So punta lang po kayo sa FB page ng Freelance Writers Guild of the Philippines to know how to help these writers in need. Yan. At siguro si Papa P mag-promote ka rin ng balangay mo. Ikaw talaga. Yun. Balangay books still available. PM nyo lang kami ni Bebang. Later on, magiging available siya. May mga usapan na with third party na magsasell ng books online. Ayun. Kasi mas mahirap sa panahon ngayon magbenta ng physical na libro. No? So, you will have to reach us through internet. Ayan. So, we have books coming up this year. Yun ba yun? Yung Lumbay ng Dila ni Genevieve Asenjo. So, 10 years after, we're issuing a new edition. Puyo Rizal ni John Cruz Reyes. Tapos yung Pasasaan ni Jesus Calvario. At ano pa ba? Yung kay Eman Balaguer. At saka marami pa naka handa. Okay. Thank you, Balangay Books. Ang laki-laki ng kumpanya nyo. Laki ng ang laki ng kumpanya nyo, ang productive, grabe. Ito po, tingnan nyo Ayan. Yan, ito po mismo. Yan lugar na, ito na yung opisina. Home office ni Papa P. Nakikigamit lang ako. Thank you so much, Central Books Publish on Demand team. Thank you. Super thank you. Hazel, thank you. Elaine, thank you. Kat, thank you. And Ruth. Thank you very much. Giselle, thank you. Thank you. Thank you, Publish on Demand. Thank you po. For Thank all you po. inquiries, yung all inquiries regarding Publish on Demand. Yan. Ayan, ma'am. Maraming salamat po ulit at sana safe po kayo dyan. Safe po yung mga viewers natin sa mga kanya-kanya nilang tahanan. Kung may mga questions po siguro kayo, pwede pa po siguro mag-comment down below. Tapos tatry na lang po namin na sagutin after ng live talk po na to. Yes. Thank you po
ulit. Thank you. Bye Please po. stay safe. Apo. Stay Bye safe. po.